All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Search the word. Palpagan ng Diyos. May bibigay sa Pilihan Diyos, so may bibigay sa mga kanato. Salamat sa Pilihan Diyos na nagtatagiyod na padahin ng mga daing, mga simba, mga imayan. Salamat sa Pilihan Diyos. Kung itong isinto, itong nagkasikan sa mga pagdaing, pagsimba, pag-imayan, pagpasalamat sa mga buhilog nila ng Diyos. So, magsulod ko dapat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko ng gagawin ng mga Diyos sa mga balangan, tagiyas, kinabi, mabubat sa langit at syuta. Diyos na magawang, Diyos na Litsak, Jacob, Diyos na Propheticos, Diyos na Israel, Diyos na Sanggan, sa Abbey Church, hallelujah. May gabi, ang pinakamamalaman sa Jesus, salamat o Diyos. Sa daing again, sa kinabi, kami magadaing, magasimba, mag-iway, ang salamat kami mo. Bisan dili kami takos God, hallelujah. Hinawat o Diyos nga ikaw na sa mong taliwala. Ikaw magaban ka na mo, ikat sa pagsugod sa joyful song, solemn song. Bisan pa sa may mag-verse mo kanakaan sa Bible study for Diyos mag-uli hanggang sa closing prayer. Ikaw Diyos magaban ka na mo, God, ikaw yung pasagi o Diyos, hallelujah. Pasag Diyos, hallelujah. Bubay kami sa mga presensya, diwig kami sa mga Espiritu o Diyos. Kung ikaw magpaalis ng sakit batiyan, masulat sa mga problema. Kung na-pensal ko sakit batiyan, ikaw matagpo sa mga pinunungan ng matubag sa mga pag-aapo, Diyos. Wala kayong mahimo kung na ikaw, Diyos. Kung ako bubag hadlang ba't sa kayo sa taliwalag ka. Tanagyan, mag-iapag isa, di ko sa mata, lamang madawat sa gawa ng Panginoon Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Kaya natin i-believe namin siya ang mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord. Ito sa tanan, atong ko, atong buhi, ugalay ko na Diyos. So, mga beautiful, glorious songs, amen. Praise the Lord.
to your courts I will enter, maker of heaven and earth. I tremble
Thanksgiving and might belong to Lord Jesus for your praise, Lord. Ang kabayapaan, pagmamahal, pag-atawa, pagpapalang wala sa ating dakilang Diyos ay sa atin sa gabi ito ngayon. Siya Lord, palapagan natin Diyos. Thank you, beloved Senatorist. Thank you, beloved song leader, beloved Mami, sa pagdala sa praise and worship. At yan din natin ating sarili sa pakikinig sa ating Bible study. Nandalin ninyo yung mga Bible. Sabay-sabay nating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos. Nasa book of Deuteronomy pa rin tayo. Mag-start tayo sa verse 15 ng chapter 4. Bago tayo magpatuloy, salamat sa ating dakilang Diyos na tayo ay ginabayaan sa buong isang linggo at pinaproteksyonan at nalayo sa anumang kabahawagan. Salamat sa laging pag-iingat sa ating dakilang Diyos at pagbigay pa ng mahabang buhay. No? So, at salamat din sa paglayo sa peligro, no? Sa mga lindol na talaga namang kawawa yung bansang Pilipinas, no? Itong lindol na ito ay parang hindi natural, no? Hindi parang talagang yan yung na-obserbahan natin, no? Na hindi natural, no? Dati pa sinasabi ko na ang ating mundo ay binubumba. Kapag mayroong asteroid, mayroong mga kometa or comet, ang ating mundo ay binubumba sa ilalim ng lupa upang ito'y lumayo. No? So, atin pong na-analisa or analyze natin po yung nangyayari, malayo po siya sa pagiging natural, no? Yung lindol, no? Kasi meron po siyang pattern. Sa buong mundo naglilindol, no? Mula noong July dahil pumasok yung TI, no? So, para bang sinasabi na dahil sa butas ng yun yung pinapaniwala no, na dahil sa butas ng sun, no, umiikot daw ang mundo, no, at tumatapak doon sa butas. Kaya bawat kung magbilang ka nung nangyari yung doon sa yung 7 na magnitude,
7 pataas. Magbilang ka, no? Kaya, di ba nangyari yung sa Taiwan, sa Russia, sa ano yun? Mayroon bang lugar na New Guinea? Papua New Guinea? New Guinea? O doon, ano yun, 8 ano yata doon, mataas, no? Or basta 7 flat pataas, no? 8 days, 28 days, no? Kinakount, no, ng mga nag-observe ng lindol hanggang dumating dito sa Davao, no? Yung 7, no? After sa 6.9 sa actually parang ano parang iba-iba yung measurement, no? Iba-iba, hindi nagkakatugma. Para bang niluluwer, no? Niluluwer yung measurement, no? 7.4 ginagawang mas mababa, no? So, at yung pattern ng oras, mga minamahal, no? Parang, at saka yung lugar na hindi ganong matao. Kaya, hindi ko alam kung wisdom ito ng Diyos ibigay sa atin kasi nga mahirap unawain yung wisdom ng Diyos. Natuklasan natin ito, no? Nakarating sa atin yung mga information na ito, no, na nagpapatunay na hindi natural yung earthquake na nangyari, no? Kasi nakapattern siya. Yan po mga minamahal. So, matagal na panahon na alam natin na dinadrive yung ating mundo. Kaya siguro, itong wisdom na ito, o wisdom ito, galing sa Diyos, bakit na nakasagot tayo ng information na ito? Yan po mga minamahal. No? So, hindi natural, kundi man-made ang mga lindol na ito, no? Yan po mga minamahal. So, mga bomba ito, no? Upang i-drive yung ating mundo, no? So, hindi ko alam kung bakit sa Pilipinas yung matindi. Bakit Pilipinas yung napili na kumbaga marami, no? Yung pagbubumba. Yan po mga minamahal, no? Bitak-bitak na yung mga lupa sa bansang Pilipinas. Para kung ito ay wisdom galing sa Diyos, para bang, kung totoo ito, para bang walang respeto, no, sa bansang Pilipinas. No? Walang respeto. Hindi nila respeto. So, bakit kaya? Baka siguro dahil mahirap lang tayo at saka nagkakagulo pa at talagang rampant yung korupsyon. No? At maraming nagsasamba ng Diyos-Diyosan dito sa bansang Pilipinas. No? Yan po mga minamahal. Kaya yung ating sentro ng ating pag-aaral ngayon sa Book of Deuteronomy ay tungkol sa Diyos-Diyosan. Kasi ayon ng Diyos sa panahon ni Prophet Moses na kapag nakapasok na sila sa
Kanaan, sa Land of Promise, magsasamba sila ng ibang Diyos. Itong ating pag-aralan ngayon ay babala. Kasi kapag gagawin ito ng mga salita doon sa lupang saan o Land of Promise sa Kanaan, papakarating sila ng Diyos. Sila ay paparusahan ng Diyos. No? Kaya siguro tayo ngayon, although man may itong mga lindol, no? Although man may dahil siguro sa kasalanan din natin, no? Kasi grabe ang korupsyon. Yung ating gobyerno ay hindi nagkakaisa at para bang lahat gusto nasa taas, no? Hindi sumusuporta, no, sa kung sino yung nakaupo, sisirain, no? Sisirain yung nakaupo. Ganon, no? Walang, kumbaga ibang kalidad ng mga Pilipino, no? Ay hindi tayo kasama dyan, no? So, yung ibang mga Pilipino na kung anong dugo mayroon sila, na bakit nagkaganyan sila, no? Hindi mo kontento, wala tayong magagawa niyan. So, nadadamay yung mga tulad natin na namumuhay ng madwig, no? Sa harapan natin ng Diyos. Kasi, kapag may parusa ito ng Diyos eh. Kasi, hindi naman yan mangyayari kahit na man-made. Hindi naman mangyayari yan na ganyan kung hindi pinatulad ng Diyos. Pinatulad ng Diyos ito, no? Pero meron namang limitation. Baka may message ang Diyos tungkol sa makapangyarihang bansa na gumagawa nito, no? Man-made na mga earthquake, no? So, hindi naman mangyayari yan. Hindi naman yan naiisip ng kung sino man sila na author ng mga pagbubumba sa lupain ng bansang Pilipinas, no? Hindi naman mangyayari yan kapag hindi yan pinahintulot ng Diyos, kasi ang Diyos ang nagkokontrol ng puso at isipan ng tao. So, dahil siguro sa kasamaan, no? Yan naman talaga ang ayaw ng Diyos eh. Kasamaan dahil napakatalamak ang idolatry dito, napakatalamak yung pagsamba ng Diyos-Diyusan, no? Maraming tao ngayon na nagiging Diyos na, no? Hindi na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yan po mga may naman, no? So, hindi lang bato, kahoy, simento ang Diyos-Diyusan, kundi sila mismo yung mga tao nagiging Diyos na. Lalo na kapag maraming pera, para nang hindi natatakot. Pero alam nyo, dahil sa nangyaring ito, lumamig yung nararamdaman ko na nabawi yung galit ng Diyos eh. Bakit? Kasi parang marami na ang bumalik sa ating Panginoon, at marami ang nagsamba, no? Maraming nakakaalala sa ating dakilang Diyos. Amen? Palapakan natin dakilang Diyos, may mga God's Lord. Yan po mga minamahal, no? So, nararamdaman ko na humupa yung galit ng Diyos, no? Kaya siguro, baka bukas may mensahe ang Diyos tungkol sa makapangyarihang bansa na gumagawa ng mga pagbubumba sa bansang Pilipinas, no? Kasi, baka
paparusahan ng Diyos, no? Kasi ano naman ng Diyos eh. Kapag sumobra, halimbawa, binubumba ng binubumba, tapos ayaw na ng Diyos na gagawin yan, tapos bubumbahin pa rin nila, baka magagalit ng Diyos sa kanila. No? Tingnan natin kung bukas ay bibigyan tayo ng wisdom sa ating dakilang Diyos. No? Tungkol dyan. No? So, pero, sa nangyari, no? Kasi sabi ko, itong mga ganito, hindi naman mangyayari ito kapag hindi pinabintulutan ng Diyos. No? So, sa panahon ng lindol, wala naman siguro tao na hindi nag-i-scan sa mga pangyayari, no? Na naka-post sa social media. No? So, maririnig ninyo puro Lord, Lord, no? Jesus, no? Help, ganyan, no? Ayan, matunog ngayon yan, no? Sa tingin ko nakarating yan sa dakilang Diyos. At marami ang tumanggap sa ating dakilang Diyos dahil dyan, no? Kaya parang nararamdaman ko na humupa ang galit ng Diyos. Kaya baka mag-warning ang dakilang Diyos, no? Sa kapagyarang bansa na gumagawa ng mga pagbubumba, no? Hindi natin alam, no? Tingnan natin bukas, no? So, yan po mga minamahal. Kaya sa tingin ko, bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. No? Bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magandang buhay. No? Nararamdaman ko po yan. Bibigyan tayo ng Diyos ng magandang buhay. Siguro hindi ko alam kung ilang taon kasi magdidepende yan sa pananalig natin sa Kanya, sa mga magsisimba sa Kanya. No? So, kung sakali na bibigyan tayo ng extension, no? Kasi nararamdaman ko na humubay ang galit ng Diyos. Yan po mga minamahal. Sana hindi ako nagkamali. Pero ayan yung nararamdaman ko. Humupa yung galit ng Diyos. No? So, bibigyan tayo ng mga ilang taon, no? Na maging mapayapa, maundan muli, maganda yung ekonomiya, ipagkataon na natin ito. No? Mag-invest na tayo, no? At mag-sumikap tayo. Yan po mga minamahal. No? So, pagkataon natin itong mga minamahal kung ito nga ay mangyari. No? So, mag-invest na kayo. No? Magsumikap na kayo. Kasi, nalugod ang ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. So, sana patuloy, no, ang paglago ng tumatawag sa Kanya, nagsasamba sa Kanya, para tuluyang humupa yung galit ng Diyos. Yan po mga minamahal. No? So, salamat sa ating dakilang Diyos. No? At pagka sinabi ng Diyos na huwag nang bubumbahin yung bansang Pilipinas, kapag binumba pa rin ito, paparusahan sila. Sila ang magiging kalaban ng Diyos. Kung ayaw nilang maniwala, wala tayong magagawa. So, paparusahan sila. Baka kalahati ng kanilang population ay
mamamatay, no? Kung sakaling magagalit ang ating dakilang Diyos. No? Yan po mga minamahal. No? So, tingnan natin kung sa mga susunod na mga araw, bibigyan tayo ng wisdom na ating dakilang Diyos. No? So, masyado nang nagkalasog-lasog ang ating kalupaan mga minamahal sa bansang Pilipinas, Mindanao, at Visayas. No? At nanganganib na yung bansang Pilipinas. Kaya siguro mayroong nag-a-act as propeta, no? Kasi binibigyan silang informasyon, no? Sa mga gumagawa nito, no? Pambubumba, no? So, kaya sinasabi niya, Philippines. Oh no, Philippines. Para bang masyadong binababa yung bansang Pilipinas, masyadong binababa yung bansang pinili ng Diyos. No? So, tingnan natin kung baka yan siya ay kasama rin parusahan ng Diyos, pati pamilya niya. Dahil mababa yung tingin nila sa bansang Pilipinas. No? So, titingnan natin. Kasi lahat yan ay nakikita ng Diyos, naririnig ng Diyos. No? Titingnan natin sa mga susunod na mga araw kung kasama silang paparusahan ng Diyos. Kasi hindi maganda eh. Parang masyadong walang galang, no, sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Yan po mga hindi ganyan ang propeta ng Diyos. Tandaan niya. No? Man-made prophet yan, hindi yan propeta ng Diyos. No? So yan po mga. Pero yung mga Pilipino ay naghuhumaling sa kanya, no? Naghuhumaling. No? Bilib na bilib, no? Talaga naman kasi hindi naiintindihan yung salita natin ng kilang Diyos. Eh. Hindi nakakaintindi kung anong ginagawa ng mga propeta. Kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia, no? Yung pagbabasa na mula Genesis hanggang Book of Revelation, walang laktaw. Siguro, pinipili lang yung mga versikulo na binabasa at may memorize. Yan po mga nakaligtaan yung mga importante, no? Tulad ng pagtatalaga ng Diyos, ng propeta, yung ugali ng pagiging propeta, no? So, yung nagsasalita, no? Kinakawawa yung bansang Pilipinas. Sabi niya, oh, Philippines. Oh, Philippines. May pa ano pa sa atin. No? Hindi maganda, no? Walang galang sa bansang Pilipinas, walang galang sa bansang sa mga Pilipino, no? So, hindi po ganyan ang klaseng propeta na at sino wala ng propeta ngayon, no? Sinasabi ng Diyos yan, wala ng propeta. Ang last prophet ay ang mahal ng Jesus. Yan po mga ganyan. Kaya yung mga propeta na nagsasabi na in ang 12 ng September 23, di ba? Mayroon pa mga propeta ngayon na sinasabi yung rapture daw ay sa kanila lang. Eh talaga namang mga tunto, no? No? Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak, no? Meron ako nagpa-pop up sa aking no, na ang rapture daw ay sa kanila lang. Wala daw, hindi daw kasama yan. Patuloy pa rin nanuloko sa kanilang mga membro. Matakay mo yung negro na propeta nila na 23 daw September in October 2024, nag-antay pala sila doon sa bundok. Parang may
nangyari sa Mount Banahaw dito sa Pilipinas, inulit doon sa Africa yata. O saan pa sa mga negro na lugar. Eh, yung nagpapropeta ngayon na, oh, Philippines, Philippines, Philippines. Oh no, Philippines, Philippines. Eh, negro din eh. Kung maniniwala pa kayo ng negro, eh, alam nyo, kung alam nyo lang, kung yung wisdom na binigay na dito sa akin tungkol sa negro, eh, hindi kayo maniniwala. Yan po mga minamahal. So, pero hindi ko sasabihin ng online kasi ayaw kong maging masama, no? Kasi hindi naman lahat ng tao makakaintindi sa mga pamamaraan ng Diyos. No? So, ayaw kong ano yan, talakayan yan dito. No? Pero sabihin ko sa inyo, maglibot kayo, lahat ng mga propeta-propeta, ng mga negro, walang kahit isa tama. Yan po mga ganun. No? Yung nagiging Diyos-Diyos nila, ng mga negro din, walang isang tama. Yung umaangkin na sila si Jesus, mayroong mga negro, nag-aangkin na ano, mga propeta-propeta or nag-aangkin na siya si Jesus. No? Yan, walang tama, mga minamahal. Pero may tama sa ulo, no? Yan po, mga minamahal. May tama sa utak. Ibiro mo naman na nalipag ko sila, no? Tulad ng nangyari dun sa isang Pilipino dito sa Mount Banahaw, nag-aantay ng rapture. Ang masakit kasi pinabinta yung mga ari-arian eh. At yung pera ibinigay sa bigger. Ayaw ko sa yung isang ano ba, sinungaling na propeta. Tama siguro yung salita na yan, no? Angkop yan na salita. Sinungaling na propeta, no? Yung nag-aantay noong 2023 ay noong September 23, 24, nag-aantay sila sa bundok, no? Hanggang umabot ng ating gabi, kinabukasan, hanggang September 25, walang rapture mga minamahal. No? Yung mga membro na mananiwala, siguro, ewan ko kung tulad dito sa Pilipinas, nung sa Mount Banahaw, no? Na binabinta din ang mga ari-arian at yung pera ibinigay sa kanilang Diyos-Diyos, no? Yung kanilang leader, no? So, ewan ko doon, yung hindi ko alam kung ganun din doon sa Africa yan, yung piki or sinungaling na propeta na negro, no? 100%, 1,000% daw siya na rapture. Ngayon, hindi kasi nangyari yung rapture, anong ginawa nila? Sa kanila lang daw yung rapture. No? Sa kanila lang daw. At hindi daw yan na malalaman ng mga outsider. Kita niyo ba? Anong klaseng mga tao ito? No? Hindi na yata ito galing sa impyerno eh. Baka sa ibang dimension na kung anong klaseng mga tao ito eh. Yung mga espiritu nito. No? Yan po mga minamahal. Kaya wala kayo maniniwala. Pag mga negro, sabihin ko sa inyo, huwag kayo maniwala. Pag ganyan ang mga sinasabi patungkol sa Diyos. Kasi, masakit man sabihin natin, no, na hindi ako naninira. Di ba yung sinabi ng mga Jesus doon sa, yung mga salita na sinabi ng mga Levita sa mahal kay Jesus na mayroong mag-galerian na magiging propeta. Di ba? Kinukutya ang mahal kay Jesus, no? Yan po mga minamahal, no? So, pero ito pagmumutya natin. Walang negro na
pipiliin ng Diyos na kanyang totoong mga ngaral. Tandaan niyo yan. Yan po mga minamahal. Wala na isang negro na pipiliin ng Diyos sa totoong mga ngaral. Mga ngaral ng Diyos. Kasi, offensive masyado yung yung mga ganyang napaka hindi maganda, no? Sinasalaula yung salita natin kay ng Diyos. Pero mo naman, nagdideclare siya na rapture, no? Samantala ang salita natin kay ng Diyos, sabi, walang makakaalam. Kahit mga anghel, kahit na mahal ni Jesus, hindi nakakaalam sa anong araw. Ang ama lang, siya siguro ang ama. Paano? Paano nangyari na hindi na nangyari yung rapture? At ngayon, dinidivert nila na sa kanila lang yung rapture. Di ba? Di daw natin malalaman kasi outsider tayo. Ibig sabihin, sila lang yung, di ba? Sila lang ililigtas. Sila lang anak ng Diyos. Pwede ba yung mga sinungaling magiging anak ng Diyos? Yan ang sabi ni Apostol Paul o ni Beloved Paul. Ang mga sinungaling sa langit. Yan po mga mayroon. So tandaan natin kasi itong ating pangangaral ay preparasyon sa pagpasok natin sa Land of Promise din, no? Kaya itong ating pag-aralan ngayon ay ganun pa rin, no? Yung mga advice ni Prophet Moses sa Israel, no? Kapag sila ay nasa Land of Promise na yung Kanaan. Sa atin ngayon, yung Land of Promise natin ay ang Mindanao, no? So, pero alam natin, maglilinis muna ang ating dakilang Diyos, no? Bago tayo pupunta roon. So, hindi na tayo maglilinis. Ang ating dakilang Diyos ang maglilinis. So, yan po mga naman. Kung ano ang gagawin natin, no? Ito ay napaka-tinding paalala, no? Kapag nasa Land of Promise na tayo, tulad ng sinabi ni Prophet Moses sa Israel noon, no? Paalala ito sa kanila, applicable din ito sa atin. Ano sabi dito? Verse 15. Nang nakipag-usap ang Panginoon sa inyo sa bundok ng Sinai mula sa gitna ng apoy, wala kayong nakitang anyo ng Panginoon, kaya bantayan ninyo ang inyong mga sarili, na hindi ninyo dudungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng anumang anyo o imahe ng Diyos-Diyusan, lalaki man o babae, hayop na lumalakad o lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig. Huwag kayong maakit sa pagsamba sa mga bagay na nasa langit, araw, buwan, mga bituin. Ang mga ito ay inilagay ng Panginoon na inyong Diyos para sa lahat ng mamamayan sa buong mundo. So, kasi sa palibot ng Israel ay mayroong mga tinatawag na pagano, nagsasamba ng bituin, nagsasamba ng mga Diyos-Diyusan, araw, buwan, sinasamba, no? So kaya nga, nagpili ang Diyos upang maging Kanya, yan ngayon Israel, na susunod sa Kanya. Dapat susunod tayo. Hindi tayo yung mga tao na walang galang sa Diyos. Dapat susunod tayo. Yan po mga may naman. So, napaka tinding warning. Yung
kahit anong image, lalaki man, babae, no, hayop man, lumilipad, gumagapang sa tubig o kasaan, no? Kahit sa langit, no, yung mga nakikita sa langit, no? Mga bagay na nasa langit, ibig sabihin yung nakikita natin, yung buwan, yung bituin, yung araw, nasa langit yan, kasi nasa taas. Yan yung ibig sabihin, no? So, babalat mo yan. Kapag tayo ay pinayagan ng Diyos na makarating sa land of promise, hindi natin ito gagawin. Dapat susundin natin ang mga kautusan ng Diyos. Hindi tayo magsasamba. Hindi tayo maaakit na magsamba, no? Ng mga bagay na ito. No? Lalo na, no? Di ba? Parang bumalik yung dati na kahintang, no? Bago pinili ang Israel na maging bayan ng Diyos, no? Ganun yung senaryo. Ang mga tao ay nagsasamba ng mga Diyos-Diyosan. Ganun din ngayon yan, dami-dami. No? Kaya nga, galit ako nung nakaraan, Sabat, dahil para bang pinapangaralan ako, no? Pinadalan ako ng isang picture ng Mama Mary daw. Hindi naman natin nakita yung Mama Mary, kahit kasi siguro siya, hindi niya nakita ang mukha ng Mama Mary, hindi mother ng mahal na Jesus, no? Tapos, yung estatwa ay tumatangis ng dugo, parang offensive sa atin, no? Parang pinapangaralan tayo ng, kumbaga, para bang nagsishare siya ng kanyang, no? Karumal-dumal, no? Sa kanila, siguro, Diyos ang nila sa Mama Mary. Sa atin, nagrespeto naman tayo, pero hindi natin kinikilala ang Diyos. Hindi natin dinadasalan, siguro sa kanila ay talagang precious sa kanila, dinadasalan nila. No? Wala tayong magagawa niyan. Kasi kanya-kanya naman tayo ng kaligtasan. No? At mayroon tayong pinangahawakan tulad nito, kautusan ng Diyos, sinabi ni Prophet Moses. No? Kaya, hindi tayo naniniwala niyan. No? So, hindi lang ito. Sa Book of Deuteronomy, napakarami dito, no? Na mga libro mula sa Genesis up to Book of Revelation, no? Patungkol sa mga images, mga Diyos-Diyosan. No, kaya yan ay matibay na ebidensya upang ating paniwalaan din na upang tayo hindi magkasala sa harapan natin ng Diyos. No? Pero iba naman yung kanila, no? Kasi yan nga siguro yung dahilan bakit pinayagan ng Diyos, no? Na magkaganito yung ating bansa, no? Nasug-nasug na yung ating yung kalupaan, no? Ng Visayas at sa Mindanao, no? Kanina ba may dito naman sa Surigao? O kanina magaling araw, no? So, tinignan ko po yung record sa PhilBooks, mga minamahal, no? Yung sa website nila. Alam niyo ba kung ilang lindol bawat araw sa ating bansa? Alam niyo ba, umaabot ng 200, 300, mga minamahal. Grabe, sa isang araw lang yan, umaabot ng 200, yung pagbilang ko nung naglindol ng 6 dito sa binaba nila ng 5.9 ng madaling araw dito sa Bugo.
no? Tinignan ko po, madaling araw yon. Tinignan ko yung website. Sabi ko, binilang ko, mga minamahal, yung October 12. Binilang ko parang umabot ng isang araw lang umabot ng mahigit 250 kalindol. Yan po mga mahal. Alam niyo ba kung saan yung lindol? Mindanao at Visayas. No? Mindanao at Visayas, 200 mahigit lindol. Kaya yung sinasabi ng isang negro na sabi niya, Philippines. May dalawa pa daw, the 2 more earthquakes. 2 more earthquakes. 2 more earthquakes sa iyong mata. Nga sa isang adlaw nga ni, iabot ba na 200 gabi niya sa iyaran. Di ba? Propeta ba yan? Naghuhumaling naman yung mga Pilipino na hindi nagbabasa ng Bible. No? 200 earthquakes daw. Pero sa isang araw na nga, 200 mahigit. Kita nyo? Yan po mga minamahal. So, kayo na lang, kung gusto nyo patunayan, i-access nyo yung website ng PhilBox. At bilangin nyo, ilang earthquakes sa Mindanao. Kadalasan sa Rangani yata, Cotabato, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Negros, Bugo, Manay. Yan ang po mga lugar mga minamahal. Visayas at Mindanao. Yan yung naka-record na halos oras-oras, halos minuto-minuto, mayroong lindol. Yan po mga minamahal. Kasi na-scramble na yata, no? Di ba? Yung fault, kapag walang nagtitrigger niyan, hindi naman kikilos yan . Pag bubumbahin mo yung pool, yun talagang kikilos siya. Yan yung nangyayari sa atin ngayon. No? Yan po mga minamahal. So, kawawa, karusog na ang bansang Pilipinas. Yung Visayas at sa Mindanao. Yan po mga minamahal. So, kung sakaling magpuputukan yung mga bulkan dito, ay malayo sila doon, So, tatawanan lang tayo. Pero tayo ay kawawang-kawawa na, Yan po mga minamahal. So, pero hindi yan makakatakas sa makapangyarihang mata ng ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya, tingnan natin, Yan po mga minamahal. Kung anong mangyayari. Tayo ba ang maging kawawa? O sila ba? Yan po mga minamahal. So, kaya, tandaan natin mga minamahal, pag tayo ay pinili ng Diyos na makapasok sa land of promise, huwag natin gagawin ito. Kasi magagalit natin dakilang Diyos. Huwag tayong sasamba ng mga Diyos-Diyosan. Yan po mga minamahal. So, verse 21, nagalit ang Panginoon sa akin dahil sa inyo. At isinumpa niya na hindi ako makatawid sa Jordan at makakapasok sa magandang lupain na ibinigay ng
Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana. Mamamatay ako sa lupain ito na hindi makakatawid sa Jordan. Pero matatawid ninyo at masasakop ang masaganang lupain inyo. Iyon. Ngunit mag-ingat kayo na hindi ninyo makalimutan ang kasunduang ginawa sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyusan sa inyo ng anumang bagay dahil ipinagbabawal ito ng Panginoon na inyong Diyos. So, hindi ko alam bakit. Mayroon pa rin, di ba? Hindi ko alam kung bakit nagkaganito. Hindi naman sinunod itong salita natin dakilang Diyos. No? At Diyos-Diyosan pa rin yung mga makikita nyo. Sinasamba nila. No? At ayaw na ayaw niyang may sinasamba kayong ibang Diyos. Parang apoy na natutupok, nakakatupok. Kapag nagparusa ang Panginoon na inyong Diyos, yan po mga naman. Nakakatakot talaga kapag ang Diyos ang magalit. Kaya, ano kaya ang gagawin ng makapangyarihan ng Diyos sa makapangyarihang bansa kung patuloy na bubumbahin yung ating yung bansang Pilipinas. No? Siya po mga minamahal. No? Anyway, papasalamatan pa rin natin dahil sa mga lindol, marami ang bumalik sa pala ng ating dakilang Diyos. No? Yan kasi yung nagpapahupa ng galit ng Diyos kapag marami ang makaalala sa Kanya at magsasamba sa Kanya. Yan po. Pero tama na siguro. No? Hindi na dadagdagan pa na tuluyang masisira yung kalupaan ng bansang Pilipinas. No? Yan po mga minamahal. Verse 25, sa bandang huli, kung magkakaanak kayo at magkakaapo at nanirahan na sa lupain iyon ng matagal na panahon, huwag ninyong dudumihan ang inyong sarili sa pamagitan ng paggawa ng mga Diyos-Diyusan ng anumang anyo. Masama ito sa paningin ng Diyos na inyong Diyos at makakapagpagalit ito sa Kanya. So, dahil sa mga maraming Diyos-Diyusan dito sa bansang Pilipinas, kaya pinayagan ng Diyos magkalusog-lasog yung ating kalupaan. Ang dami kasing sumasamba ng Diyos-Diyusan ngayon. Napakaraming sumasamba ng Diyos-Diyusan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Magbasa kayo ng Bible. Magbasa kayo ng Bible. Kahit saan kayo saan kayo nakaanib na relihiyon, napaka-importante magbasa kayo ng Bible. Yan po mga minamahal. So, upang malaman ninyo ito, na ayaw ng Diyos na nagsasamba kayo ng ibang Diyos, lalong-lalo na yung bato kahoy simento. Diba? Ito yung ni Prophet Moses ito ito yung paksa niya yung mga bato kahoy simento. Kasi yun yung nakapaligid, na nagsasamba yung mga tao na nakapaligid ng Israel. Yan po mga minamahal. Yun yung tinatawag na pagans, mga pagano. Yan po. At hanggang ngayon mga minamahal, ganun pa rin ang nangyari. Ay alam nyo na yan. Ayaw ko nang yan dahil marami namang nandiyan dyan sa kanilang relihiyon na hindi naman nagsasamba ng mga revolto. So, nakikinig lang
pero hindi nagpa-participate tungkol sa mga debulto. So marami dyan marami akong kakilala ganyan. So yan po mga minamahal, no? So kaya hindi natin lahatin, no? Pero marami sa kanila, no, na sumasamba talaga at nagdadasal sa mga debulto, no? So wala tayong magagawa dyan mga minamahal. Ang atin lang naman ay may ipahati dito, no? Mawawaringan tayo na papunta ng land of promise, no? Hindi natin gawin yan kasi pag gagawin natin yan, magagalit sa atin ang ating dakilang Diyos. Papalabasin tayo. Yan po mga minamahal. So, kasi pagbabago yan no? Pagbabago. Yan nga yung tinatawag na bagong langit, no? At bagong lupa. Yan po mga minamahal. Hindi po kasi nila naiintindihan niya sinasabi nila yung bagong langit at bagong lupa ay talagang mayroong bagong mundo. Hindi po. Gunin-gunin niyo po yan na. Gunin-gunin lang niyo po yan. Hindi lang niyo naiintindihan. Ang pagkaunawa ninyo sa salita natin dakilang Diyos ay literal, no? Yan po mga minamahal. So, kung sa atin tayo na binigyan ng wisdom natin dakilang Diyos, hindi literal, no? So, yan po ay new generation. Nadadalhin ng ating dakilang Diyos sa Garden of Eden, no? Sa paradise, no? Paraiso. Yan po mga minamahal. Kaya, ngayon pa lang, pinapalalahanan na tayo ng Diyos na huwag gagawin doon yung pagsasamba ng mga Diyos-Diyusan. No? Yan po mga minamahal. Sa araw na ito, itinuturing kong saksi ang langit at lupa laban sa inyo. Kung hindi ninyo ako susundin, hindi kayo magtatagal sa lupain ng inyong mamanahin sa kabila ng Jordan. Yan. Sabi ni Prophet Moses, no? Kung hindi ninyo ako susundin, hindi kayo magtatagal sa lupain na inyong mamanahin sa kabila ng Jordan. So, tayo din, kapag hindi natin sundin yan, papalabasin din tayo. Paparusahan din tayo ng ating dakilang Diyos. Maninirahan kayo roon sa sandaling panahon lang. At pagkatapos ay malilipo kayo ng lubusan. No? So, yan yung mangyayari sa atin. No? Tulad ng ginawa ng Diyos sa Israel, di ba? Pangalatin kayo ng Panginoon sa ibang mga bansa at kaunti lang ang matitira sa inyo roon sa mga bansa kung saan kayo itataboy ng Panginoon. Ito po ay in the future, ha? Hindi ito kung ano yung kumbaga hindi pa ito nangyari sa panahon na sinasalita ni Prophet Moses ito. Kasi warning na ito Yan yung mangyayari kapag tataliwas kayo, kapag nagbibili kayo sa atake ng Diyos. No? Ganun din yung sa atin. No? Kaya, wala pa naman tayo sa land of promise. No? Kaya, angkop itong ating binabasa upang malaman natin yung kalooban natin na kailang Diyos. Doon na kayo sasamba sa mga Diyos na gawa sa kahoy at bato na hindi nakakakita, nakakarinig, nakakakain o nakakaamoy. Kaya nga, di ba sabi ko nung last Sabbath, no? Nung nagalit ako dahil doon nga sa umiiyak ng dugo na
birhen na sinend sa akin, no? Alam naman natin, nakalukuhan yan kasi kung mayroon niyang pagkapangyarihan sa mga lindol na nangyari ngayon, di ba? Lasog-lasog yung mga putol-putol yung katawan, putol-putol yung kamay sa mga santo na natamaan ng lindol, no? Yan po mga minamahal. Kaya, tama yung sinasabi ni Prophet Moses dito, kahoy, bato, nagawa ng tao na hindi nakakakita, nakakarinig, nakakain, nakakaamoy at nakakapagtanggol sa kanyang sarili. Kasi lasog-lasog siya eh. Pagdating ng lindol, di ba, lasog-lasog yung no? So, tama itong sinasabi ni Prophet Moses dito. Tama. Kaya, awami ito sa atin na huwag natin gawin yan. Kapag tayo ay kinabagan at kinawaan ng Diyos at makapunta tayo, makarating tayo sa land of promise. No? Yan po mga minamahal. Kasi galit na galit ang Diyos dito eh. No? Ngunit kung hanapin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, makikita ninyo siya. Kung hanapin niyo siya ng buong puso. So, ano sa paano? Makikita natin, hindi ibig sabihin, hindi ito literal na sinasabi ni Prophet Moses na makikita talaga natin personal, hindi. No? Maliban na lang kapag gusto ng Diyos. No? Sa pamagitan ng dream, ako, salamat sa Diyos na nakita ko sa dream ko kasi pinuntahan ako ng ama at ng anak. Nung binigyan ako ng kumikislap na bulang ginto. Yan po mga minamahal. Pero, sa panaginip na yan, hindi ko nakita yung mukha. Hindi ko ipinakita sa akin yung kanilang mga mukha. Yan po mga minamahal. Hindi ko ako nakakita sa kanilang mukha. Yan po mga minamahal. So, yan ang mga kapamaraanan ng Diyos kapag talagang sisikapin mo, no, na makita siya. Sa panaginip, vision, makikita mo siya. No? Kaya, sinasabi naman niya ng Panginoon no? Kung hanapin ninyo siya ng buong puso. Yan. Kapag dumating ang kahirapan sa inyo, sa bandang huli, mananambalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos at susundin ninyo siya. Nangyari nga sa atin ngayon yan. Dahil sa sunod-sunod na lindol, maraming bumalik sa paanan natin at kilang Diyos. Amen? Amen. Sabi dito na sa bandang huli, manunumbalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos at susundin ninyo siya. Bakit? Kapag dumating ang kahirapan sa inyo, ay dumating yung kahirapan ngayon napakahirap talaga ang buhay ngayon. Maraming walang pagkain. Kaya alam nyo mga minamahal, kapag dito sa bahay may manghingi ng hindi ko na iniisip kagawa malakas pa, malaking katawan, ganito ganyan. Hindi ko iniisip na bakit kasi hindi manghihingi yan pagka may pagkain yan may ano yan kaya hindi ko na iniisip, binibigyan ko na. Kapag naglalakad ako sa kahit saan lugar, no? Hindi ko na iniisip yan. Ang iniisip ko, sobra-sobra ang pagkain na ibinigay ng Diyos sa akin, sa amin. Kaya, itong mga ito, hindi ito maglakas ng loob na ganyan kasi mahihiya yan sila eh. Pero bakit nagawa nila yan? Kasi talagang kailangan nila.
Kaya, kapag nagbigay ka tapos tuwang-tuwa mga minamahal, no? Para bang ikaw rin, parang hindi mo lubos maisip na nakapagpasaya ka kahit kaunti. Yan po mga minamahal. No? May one time, no, kasama ko yung beloved wife ko, na-witness na ni beloved wife kasi nandyan siya. Pero maraming mga pagkakataon na nakikita ko yung ating kapatid na nabigyan ko ng kaunti, no? Nakita mo yung kasayakan ng mukha, mga naman, no? Kaya ako masaya ako kapag nakapagbigay. Beloved wife, ayaw ko kung ano yung expression, hindi ko na yung mukha niya, na nakita niya yung magkapatid pa, tapos magkambal, no? Babae. So, napakaliit lang. No? Pero, tuwang-tuwa mga minamahal. Ipagmamalaki ka, parang napakasarap ang feeling mga minamahal. No? Kahit kaunti, nanghingi ng wala pa daw silang almusal, ganyan, wala pa silang ganito kain, no? Tapos nakapagbigay ka, no? Kahit lang pang isang meal lang, isang kainan lang, mga minamahal, napakasaya na yan sa kanila. Yan po mga minamahal. No? So, talagang kung alam niyo anong iniisip ko pagka ganyan, sinasabi ko sa Panginoon, kung nabigyan lang ako ng pagkakataon, no, na naging mayaman at kaya kong gumawa ng isang parang compound ba na doon ko dadalhin sila at mag-hire ako ng mga tao na paliguan sila, pakainin sila hanggang sa magsasamba sila sa ating dakilang Diyos. Magsasamba sila, lalagyan ng sambahan doon. Pero hindi ko kasi magawa yan eh. Kaya minsan tumutulog na lang yung luha ko. Kasi parang hanggang panaginip lang ako. Yan po mga minamahal. Kasi mahirap lang ako, mahirap lang magulang ko, mahirap lang kami. Kaya yung aking mga anak, mga minamahal, talagang inaano ko sila na magsikap. No? Kung papalarin at ang Diyos naman ay mahabagin, kung gagamitin yung mga beloved children na magkaroon ng sobra-sobrang pagpapala, baka makapag-start ng ganyan. Napakaganda po mga minamahal. Yung mga nasa kalye, dadalhin mo sa isang lugar, papaliguan, bibihisan, papakainin, then kakalingahin sila hanggang sa pagsamba sa ating dakilang Diyos. Napakaganda po. Yan po isang pangarap ko, pero hindi ko alam kung mararating ko. Yan po mga minamahal. So ang Diyos lang ang nakakaalam. Yan po mga minamahal. Ako'y matanda na rin. No? Kaya tumutulong na lang ang luha mga minamahal. No? Kapag nakikita ko yung mga ganyan na sitwasyon. Verse 31, sapagkat maawain ang Panginoon na inyong Diyos, hindi niya kayo pababayaan o lilipuliw. Hindi niya kalilimutan ang kasunduang kanyang ipinangako sa inyong mga Panginoon. Yan po mga minamahal.
Ang Diyos ay talagang mapagmahal. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, no, na gaano man kalaki yung kasalanan mo kapag ikaw ay bumalik sa mahal ng Jesus, huwag mo lang sadyain. No? Pag sinasadya mo, tapos gusto mo, pag nakasala ka, babalik ka, kasala ka na naman, babalik ka, sinasadya mo na yan. Iluluwa ka na ng ating dakilang Diyos. No? Pero kapag hindi mo sinasadya, talagang dahil sa hirap ng buhay, nagkasala ka, nandyan yung mga bisig ng ating dakilang Diyos. No? Upang ikaw ay patatawarin, puguson ka niya, i-comfort ka niya. No? Yan po, ganyan po ang ating dakilang Diyos. Kaya ngayon, dahil sa marami ang bumalik sa paanan natin dakilang Diyos, nararamdaman ko na humupa yung galit ng ating dakilang Diyos. Kaya nga kapag halimbawa ganyan ang mangyari, patuloy na dadami yung lalapit sa ating dakilang Diyos, maghahanap sa ating dakilang Diyos, magsasamba sa ating dakilang Diyos, patuloy din ang habag at awa ng ating dakilang Diyos. Sabitan natin ating dakilang Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. You are
Daling kami mo na mga Diyos ng balaan, tigis mo nabi mo bas lang sila. Diyos ang Abraham sa Isaac, sa Jacob. Diyos ng Petrus, Diyos ng Isay, Diyos ng Sanggan, sa aming church. May gabi, may kamalamas, Diyos salamat ang Diyos sa mga pulong, mga matulingkogan, madaling kawang, may tisok sa mga sikas, sa mga kinimagamit, sa kinabiyo, yung sa mga mapadasig, mapalikman, mapatugang sa pusaligyan. Matutugan namin sa pag-ibig magaling ang pagsusunod ng kapatid. Taglasog kami sa pinibay, pag-isagay, spirituality, pamilya, timog church, pag sumatawag sa rin magkali at yung masaki. Kung hinato Diyos, balayan ikaw, mag-obrang mo, tungkol sa pag-aman sa mga panibawang God, o hinato nga, ikaw Diyos, ayos mo sa kapatian, palayan ka, ayos sa kapatian mo sa mga problema, pabilis din sa kapatian, pagpalit ka mga tagpo sa Panginoon mo at tuwag sa mga pag-apog ka. Pagpalit ka maglikod ka na mo ka, magadasig ka na mo, ayaw ka pasabi o Diyos. Balik ka bigyan mo na ika, ayaw ka pasabi ito, hindi wala kayo mahimo kung alay ka. Itanan ka na, hindi ang pag-isalik mo salamatan, lamang dapat sa gawin ng Panginoon Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory, belong to Jesus, and in Jesus we pray, amen, praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. So, dalawa tayo sa pagbibigay ng mga memory verse. Atong tawag si Brother Aaron o ang magbigay ng memory verse. Matthew 23, verse 12. For those who exalt themselves with the apple, and those who humble themselves with the head. Psalms chapter 34, verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. All your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Proverbs chapter 8, verse 10. Good people will be remembered as a blessing, but the wicked will soon be forgotten. Amen. Dili ang tanan mga tawag ka na kung ino-ino makasunod sa kanya sa langit. Kundi kadalaman nagatuman sa kabutong sa mga mga ito sa langit. Matthew 7:21. Praise the Lord. Palapakan sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kadaugan na dihatag sa Panginoon sa pagpanibahan karon. Hinatag ng Diyos na obrang kanatong pag-ugma sa mga panibawon. Pingat na proteksyonan sa Panginoon ng Diyos. So, ilay sa mga diskersa, kataling mga pilatan kasakitan, ilay sa mga tao katan, may spiritong bata. Kung pilayan na natin ng Diyos, mag-aayos kay patihan sa mga problema sa pensamos kay patihan o matapos sa Panginoon, pagtuwag sa mga mga o paalaala, ang pagkain, pagsimba, pag-imayan, pasama sa Panginoon Diyos, adlaw-adlaw sa itong kinabuhi, buntag, hapon, and between
dili nato kalimtan ato yung kunang-kunang ang kanunay, isip ko na ito kanunay aron nga ang tumili ng Diyos padayon nga mag-bless ka na ito o kapag simba sa adlaw Sabado wala laing adlaw nga gituto sa tumili ng Diyos ang adlaw Sabado. So ato yung mga kanunay ato yung mga himo no siguro na mo kamu mangitag paagi kamu mangitag mag-adjust no para nga ang pag-alaala sa Sabat no dili na nato mabayulit sa tempo nga naman. So, ang ikawang kita, no? Pwede mo ta sa government na trabaho kay 5 days lang. Pwede Sabado, no? Pwede ta magnegosyo. Pwede ta dagan mag-freelance. Dagan ang basta bisa kaasa ka kung panalinian ka sa Ginoo na ginagalas siya. No? Pero kung hindi mo sundon ang kabubuton sa Ginoo, no? Bisan po kung sabihin mong wato din na wala disgrasya kita. No? Sa malulig, sa madali, wala yun. No? Pero hindi kayo maamot sa mga ginabuhi. Tungkol kay yung mga kalaban na tungkol ng Diyos. Yan po ang mga naman. So, tandaan po natin yan. No? Yan ay utos ng Diyos. Kaya huwag natin baliwalain. Tayo natin pinagdalaw siya ang magiging sa posong pwede. The signs ng gobyerno ng farmers as governing mas subok mas bank sa pagsimba ng farmers mas governors ng lotong mas governor best of fishes na best of farmers mobile naman natin first banners from abolition of modern governing approach is matawag ng third governor sa mga lugar ng sa Christians ng other sa sa conferences sa transit times of Justin. So sa palabas of Justin. Cancer of diabetes progress sa Justin. So musipo na natin mabuhat sa Justin. So mga mabuhat sa Justin. Pwede nurse sa Justin. So organs sa Justin. Is panawas sa Justin. This is saved, this is still since one fact, this is a version from David, but it's that one. His glory provided human wealth for Jesus. His name, prayer, praise God. Judge times and shout the names. Hallelujah. Hallelujah.